Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so yan mga kababayan, no, natapos na po ito pong hearing ng Committee on Justice dyan po sa pagpapatuloy ng impeachment, no, complaint ni Sara Duterte, mga kababayan. Pinag-usapan na po yan. Pero meron pong highlights dyan, mga kababayan. No, ito po yung highlights. No, ito yung matindi dyan, mga kababayan. Ito na. Alam nyo ba? Ito mga kababayan ang matindi. 2 beses na naman pong sinupalpal at napahiya, mga kababayan. No? Sinupalpal ni Congressman Luistro at napahiya po ang anak ni Marcoleta na si Paulo Marcoleta. So yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, shoutouts pala tayo sa mga subscribers at followers natin. Maraming salamat po sa inyo. At again, no, ang hiling po natin, no, sa mga nanonood po dyan, 1 view, 1 like po sana. Paki-like naman po ang ating video ngayon para mas marami pong makapanood. Alright? At eto na, panoorin natin mga babayan, no, ang round 1 po kung paano round 1 tayo, round 1. Kung paano pong napahiya at sinupalpal, no, ito pong si Paulo Marcoleta, na ito pong si Congressman Luistro, mga kababayan, no. Ewan ko ba, no, parang tila ano ba papel nito ni Marcoleta diyan? Sa pagkakaintindi ko kasi mga kababayan, hindi po siya miyembro, no, ng Committee on Justice. Dapat pagka ganito mga kababayan, no, baguhin dapat yung rulings ng Congress, especially pagka ganito mga usapin. Yung mga hindi member dapat wala diyan. No, kasi para sa akin, no, nakakagulo lang sila. Kagaya nito si Paulo Marcoleta. 'Di ba? Kung mapapanood ninyo dito sa video na 'to, mga kababayan, parang nakagulo lang po siya. No, o kaya nanggugulo lang siya doon. No, parang nanggugulo lang si Marcoleta. Wala naman pala siyang alam doon sa mga nangyayari. Yun lang naman ang ginawa niya, nagtanong lang siya na nagtanong. Okay, so ito, panoorin muna natin ang round 1, mga kababayan. Let's go. The Honorable Marcoleta is recognized. Thank you, Madam Chair. I just would like to manifest, since I was Chief of Staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed the impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one Chief Justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Okay, mamaya may magko-komento tayo diyan, mga kababayan, kung bakit po ganun. Could you please clarify me For on the this? satisfaction of the Honorable Marcoleta, please allow the Chair to read Section 7 of the Rules of Impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction of the Honorable Marcoleta. May I know, Madam Chair, when the rules were promulgated? This I was not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. This has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. Opo, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. So, hindi kasalanan ni Congressman Luistro yun, Paulo.
So, ikaw na naman yung may pagkukulang dito. No, dapat kasi binabasa mo yung rules. Diba? Para na namang questionin mo na naman yung technicalities. Parang may gusto ka na namang ipahiwatig do sa technicalities na yan. No, na sinasabi na yan. Yung mga rulings na yan. Diba mga kababayan, makikita natin kasi ano yung pagkakaiba nung sinasabi dito ni Paulo Marcoleta, mga kababayan. Ano yung pagkakaiba ng mga impeachment dati sa impeachment ngayon? Ano yung pagkakaiba, mga kababayan? Kung makikita ninyo. Alam niyo yung pagkakaiba? Lahat na lang hindi nila sinasagot. Ang tinitira nila yung technicalities. See? Diba? Puro technical yung tinitira nila. Hindi nila sinasagot lahat ng akusasyon. Ganun kasimple. Oh, ito part 2. No, ito part 2, mga kababayan. Ha? Oh, panoorin natin. Akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment, particular kung kailan eksaktong nagta-transition ng committee mula sa determinasyon. Oh, Section 7 na naman ang rules ang kino-question niya dito, mga kababayan. Ha? Rules na naman yung kino-question niya rito. No, ang tanong kasi, mga kababayan, alam niya ba yung mga rules? 'Di ba? Binasa niya ba yung mga rules? O hindi niya binasa kasi hindi naman kasi siya talaga part ng Committee on Justice. 'Di ba, mga kababayan? So para kang pumunta sa isang meeting na naka-epal ka doon sa meeting na yon, tapos tsaka ka magtatanong, ano po ba yung pinag-uusapan niyo? Ang hirap pagsalita pero para kang engot nun. 'Di ba? Of sufficiency and grounds patungo sa conduct. Gamitin natin yung nila. No, gamitin natin yung estilo nila, mga babayan. No? Ganito kasi yun. Sumasang-ayon po ba kayo sa akin? No? Sasang-ayon po ba kayo kung sasabihin ko na wala palang alam etong si Paulo Marcoleta dyan sa nangyayaring impeachment na yan? Sumasang-ayon po ba kayo? No? Kung sasabihin ko na siya pala, mga babayan, hindi pala miyembro ng Committee on Justice, pero ang dami niyang tanong. Sige nga. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits, at relevant documents sa ilalim ng Section 6, o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng committee ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination, at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ang anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. Okay, so kino-question niya na naman, mga kababayan. No, tinatanong na naman niya. No, nasa proseso pa rin ba tayo? No, nasa rules pa rin ba yung ginagawa natin? Alam nyo, mga kababayan, ang atake nitong mga to, especially ito kung makikita ninyo yung tatay niya tsaka itong si Marcoleta, ang atake ng mga yan, double-sided lagi yan. No, parang espadang double-side yan. Ganun lagi ang atake ng mga yan. So, bakit ko nasabi yun? Pag nagkamali ka ng sagot, mga kababayan, sigurado yari ka. In either way, mga kababayan, nasasagutin mo yung mga tanong nila, no, may isasagot sila sa'yo. So, it's a trap palagi, mga kababayan. Diba? Parang ano yan gusto nilang gisayin ka sa sarili mong mantika. Walang pag nagkaiba sa ganon. Ito sagot. Congressman Luistro.
To reiterate, Honorable Marcoleta, the chair has been stating that we are on the third step. That is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat, we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already I wish voted to- for that. Diba? Sabi sa inyo eh. No, aatakihin niya pa rin yung sagot mo. Diba? Double-sided yan, mga kababayan. Di sila makukontento sa sagot mo. No, lagi silang may tanong. Kasi feeling nga nila kasi sa sarili nila, sila yung magaling. No, feeling nila sa sarili nila, sila yung maraming alam. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the Rules of Impeachment Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Bigyan nyo ng kopya para maintindihan niya. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized Hindi ata nakakaintindi tong si Paulo Marcoleta. into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Wala, ayan, loading na. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, Marcoleta? Wala ka na nasagot. Kindly look into the copy of the rules of impeachment, because everything that I am saying is strictly consistent with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules, na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair. Okay, so yan mga kababayan, no? So palpal. Magbasa ka ng rules kasi, Marcoleta. Hindi ka nagbabasa ng rules. No? Tapos di ka naman kasi kasali dyan. Ang dami mong tanong. No, Congressman Luis Tro, sa susunod, wag nyo na pa-atenin yan. Ang gugulo lang yan. Magulo lang yan sa hearing. Wala naman laman yung mga tanong yan. Di naman kasali, umepal lang. Diba? Di kasali, umepal lang. Napansin nyo, mga kababayan, lahat na lang ng tanong niya, lagi siya nasusupalpal, lagi siya napapahiya. Simula nag-umpisa yung hearing ng impeachment kay Sara Duterte. Diba? Anong masasabi nyo po dyan, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? See you muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Now.